It's good to be back here at ako po ay natutuwa dahil actually po para mabigyan po kayo ng konting update sa mga nakakakilala sa akin. At the same time, nakita ko ako last year. I think it's already 1 year ago. May isang taon na. At that time, nag-start pa lang po ako sa deputation. So pinunta ko si Sister Sheila before. Sabi ko, sis, baka pwede po matulungan at makapag-present po ako sa inyong church. So I presented the work nasisimulan po dun sa Rome, Italy. At I think hindi pa ako nakarating sa Rome that time. Papunta pa lang ako that time. Tapos napunta po ako dito. At noong una, medyo kinakabahan din ako kasi syempre first time na church. Buti na lang dito si Sister Sheila that time. Kumbaga naalalayan ko ako. At the same time, nung nagka-fellowship na nakakatuwa yung spirit ng church the time. Kaya sabi ko, tapos after that, nagkaroon kami ng connection nila ng Excel. You started supporting us. Thank you so much. Nagsusupport po kayo sa amin. At talagang hindi po yun nag-miss. Kaya po, sabi ko sa aking wife, but before po kami umalis, alis na po kami this coming August 21. At sisimulan na po natin yung ministry doon. So meron na po tayong mga nasimulan doon. Meron na tayong mga starting na Bible study doon. At the same time, may mga contact na po tayong mga Italians doon. So, sabi ko kay Sister Kim, yung aking wife, na balikan ko yung mga church na talagang walang mong nag-support at nag-break sa amin. This is my third last Sunday sa Philippines. Actually po, ang commitment po namin sa Panginoon, hindi ko na po siguro may kwento lahat, pero 10 years po yun na walang umihan sa amin. Unlike po sa ibang mga missionero that they could come home anytime if there will be like example, mga pusa, may mga aksidente, may mga nagkaroon ng sakit, may mga nagkaroon ng umalaw na kamag-anak, pwede silang buwi. Sa amin po hindi pwede. Once na buwi po kami, hindi na rin po kami pwede bumalik po doon. Though the details will be magmaya, yung mapanggit ko po, yung po yung isa po sa amin na situation po namin. Ano po? So this coming August 21, alis na po kami. At I've been there last June 2023 at saka December. Noong ako po ay pumunta po sa place po na yun, yung Rome, Italy po, may mga ilan po sa inyo dito nakarating na po doon. Ano po? Ang Rome, Italy po, pumunta po ako doon, ang sabi ko po sa Panginoon, Lord, hindi na po ako babalik dito at hindi ko dadalhin ang family ko dito. Yan ang sinabi ko po, nung ako po, unang apak ko po sa place ko na yun, sabi ko, Lord, hindi ko dadalhin ang family ko dito and I will never pop up here, sabi ko sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? I was really spiritually traumatized at time. Nung nakita ko po yung place talaga, sabi ko, trauma talaga ako. You know what, why? Alam niyo, maglakad ka lang ng mga 10 minuto, ilang basic places there. 10 minutes lang. In Italy, may Milan, in Florence, Naples, in Bologna, maybe in Rome also. Maglakad ka lang ng 10 minuto. Ayun to say this, may mga bata dito, pero kailangan ko kung sabihin ko sa inyo, yung mga nakita ko po. Maglakad ka lang ng 10 minuto doon, makakakita ka ng mga 10 pares na naghahalikan. And they are touching each other. Hindi po lalaki sa babae, ha? Lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ang immorality po doon, ang homosexuality po doon ay sobrang tindi po. Alam niyo po, I am a fruit of mission before, pero kung isang church po doon, this is in Milan, matakpan lang po sila ng kaunti, double lang. Ginagawa po nila yung ginagawa ng mag-asawa. Nakita ka doon sa place po rin, makikita mo talaga yung lalaki, bukit lalaki, pero halos yung nakakupis, naglalakad tapos yung nakasumay yung headband niya. Sabi ko, Lord, sa tingin mo, nagkakamali ka ng tinawag dito sa place ito, sabi ko. Sa tingin mo, nagkakamali ka rin. Ano nyo doon? 2 meters away. Nandito ang authorities, nandyan yung mga grupo ng tao, they are taking drugs in front of the police. Might be school, tanongin nyo po si Sister Sheila, siya may nasa doon ba? UK. So, siguro, very rampant din po. If you will ask me, talaga sabi ko, matindi ang place mo ito. It's very wicked place. It's like a present Sodom and Gomorrah. It's like a modern Sodom and Gomorrah. Ano na ng vlog, mga makikita nyo mga magagandang place. Pero yung realidad po,
ng place mo na yun ay talagang masashock ka, talagang may spiritually traumatized ka. When I was looking those places through my eyes, talagang disappointed ako, discouraged ako, talagang hindi ko makakausap na time. Talagang hindi ko makakausap. Tulala talaga ako. Nasa hotel ako ng time na yun. Tulala ako. Nung sinorbe ko yun for just one day, kasi nag-stay ako dun for 11 months. Yung first day ko, nung sinorbe ko yun, sabi ko, Lord, nagkakamaling na tinatawag dito. You know what, why? Kasi I started looking through my eyes. But when I was started opening my Bible, and the Lord impressed to me and told me na sabi niya, start looking this place through the eyes of Christ. Nung tinignan ko po yung place through the eyes of Christ, sabi ko, binuksan ko po ito muli. Sabi ko sa Panginoon, Lord, if you truly call me at talagang gusto mo kong papuntahin dito, bigyan mo ko ng comfort, sabi ko. Please open your Bible in Romans chapter 1, verse 7 to 16. Verse 7 to 16. The title of our message this morning is Through the Eyes of Christ. Sa pamamagitan ng mata ng Panginoon. Last time, meron tayong kwento na ibanggit dito, biro lang, pero sana hindi yung natanda ninyo, ang natanda nyo sa yung mensahe. Kung tayo po muna natin ito ngayon, at tingnan natin itong isang pagkakabalan po dito, Romans chapter 1, verse 7 to 16. At nabasa na natin kanina, pero basahin ko po itong verse 15 at sabay-sabay tayo sa verse 16. Ulit, in English naman po tayo kanina. Tagalog natin Romans chapter 1, verse 15 and verse 16. Though our context is in verse 7 and chapter 16. The Bible says here in verse 15, when Apostle Paul intended to come to this place, sabi niya po dito sa verse 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. In verse 16, sabay-sabay po tayo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. And gusto ko pong basahin itong John chapter 4, verse 35 sa inyo. I'm sure familiar po kayo dito. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look upon the fields, for they are white already to harvest. And in verse 5 of John chapter 6, ito yung text natin last year, in John chapter 6 verse 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that we may eat? The title of our message this morning is Through the Eyes of Christ. Alam niyo po mga kapatid, lumabas no? Alam niyo po mga kapatid, this morning, or might be today, in your current state right now, it might be sobrang discouraged ka. Discouraged ka, disappointed ka, marami kang problema, marami bumubulo sa isipan. You know what, why? Kung lagi kang nagpo-complain sa buhay mo, you know what, why? Because hindi natin namamalayan ang situation natin, we are looking at it through our eyes. We fail to see yung mga magagandang bagay po sa mga bagay na meron po tayo ngayon. And we fail to see through the eyes of Christ. And I hope we pray, maponder po natin this morning, ito pong text po natin. Itong text po natin this morning is yung pong text po na kung saan ito po yung text na tumawag po sa amin. At ito pong text po nito, bigyan ko na po kayo ng konting background. Si Apostle Paul po, gusto niya pumunta dito po sa Roma. Pero ang dami pong mga umigil, ang dami niya po munang naranasan. Yung mga naranasan niya, may pamilya kayo, siya po ay nagkaroon ng mga shipwreck, nagkaroon siya ng almost stoned to death, nagkaroon siya ng nakagat siya ng poisonous na hayop. Ang dami niyang naranasan before coming here, in this place. Alam niyo kung bakit gusto niya pumunta dito? In verse 9, sabi niya, gusto kong pumunta sa inyo, sabi niya. Bakit? Kasi gusto kong ma-encourage sa pananampalataya na pinapakita ninyo. Mind this thing, itong binasa po natin, hindi pa nakakarating si Apostle Paul dito sa place ng Rome. Ang sabi niya, sumulat siya, gusto kong makapunta sa inyo dahil gusto kong ma-encourage sa faith na pinapakita ninyo. Okay? Kaya sana, every time na meron ditong darating, bisita man niya, unbeliever man niya o believer, sana sabihin niya,
sabihin niya yung, kagaya na sinabi sa Romans chapter 1 verse 9, ang sasabihin niya dito, or sorry, in verse 12 pala, sabi niya that I may be comforted. Sana mga kapatid, every time na may bisita po dito, first time, or mga galing ng ibang churches, that they may be comforted sa inyo pong mga countenance, sa itsura natin, ano po, naka-smile tayo, yung unity natin, yung spirit natin inside the church. Alam nyo, listen to this, if meron pong isang tao dito, okay, napapasok, okay, and siya po ay guided by the Holy Spirit, by the grace of God, mararamdaman niya po eh. Mararamdaman niya po. Sometimes, listen to this, sometimes hindi natin makita yung need ng family, ng church, ng individual na tao because we are not sensitive enough para tignan ito. Ano, kung tatanungin niyo lang mga sarili po ninyo at sasabihin ko lang, Lord, I want to be a blessing, isang pagkamay mo lang sa isang tao, mararamdaman mo sa akin eh. Totoo po ito. Pero dahil hindi mo ka-priority at the same time, hindi tayo sensitive enough para tupuin ang mga bagay na yan, hindi mo natin ginagawa at hindi mo natin nararamdaman. Why not this morning, hingin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako ng mata na nakakakita ng pangailangan ng iba. One time nag-pray po ako, sinabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng mata na nakakakita ng pangailangan ng iba. Nung nakita ko, Lord, isarap mo na rin. Kasi, sa totoo lang po, smile na magkaroon po kasi lakas na wala na po. So, this morning, tayo po muna mag-pray at tayo po rin natin kung isahin mo ito. Tayo muna namin Heavenly Father once again, thank you Lord once again. Sa umagang ito, tunay po na ang simbahan po na ito ay nagagalak po kung punta ng Panginoon, hindi lamang po dahil sa partnership Panginoon, bagos so Lord, nakita ko po Panginoon ang isang pangailangan ng Panginoon that I want to be comforted, Panginoon, the way they welcome me before Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang simbahan po nito as they go sa more transitions, more challenge, and at the same time, more blessings na magagaling po sa inyo. Lord, tulungan niyo po dahil ang simbahan niyo po, Panginoon, ay puno-puno po ng potensyal upang magamit niyo po sa isang gawain, sa isang lugar, Panginoon. Lord, ako po ay isang pong mensahero na hindi po karapat-dapat sa harapan ng inyong po mga anak, Panginoon. Ngunit salamat sa biyaya po ninyo, Panginoon, na pwede po ba kami lumapit sa inyo at pwede niyo po kami magamit, Panginoon, upang maging mensahero ng inyong po salita, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang na aming po nagagawa, Panginoon. Lord, alam ko po sa aming pong isipan na nagagaling sa aming mga mata, bibig ko, Lord, ay kami po ay napupulang sa inyong Panginoon. Maaaring ngayong umaga na neglect po namin na kayo po ay kausapin, buksan namin ang inyong pong salita, Panginoon. Lord, ngayong umaga, Lord, tulungan niyo po kami na marilapit, Panginoon, ano mga pong bagay na mayroon po sa aming kalooban, Panginoon. Muli po, pinupuri namin kayo pinakasalamatan. In Jesus Christ, we pray. Amen. Pwede na po kayo po. Pwede na po kayo po. At salamat po for this wonderful opportunity again. Alam niyo po, kung ilang oras po ako nagbiyahe, ganun din po ako mag-preach. So, galing po ako, biro na po, baka mamaya yung iba dito umalis ka po. So, we are trained by the grace of God when we studied in Bethany Baptist Church, Makati for 4 years. Satellite po kami, tapos nag-graduate po ako sa Lalo Baptist Church by the grace of God. We are trained there para ipangaral ang salita ng Panginoon. Sabi ng aming pastor, especially sa teacher ng homiletics, doon pala sa title, dapat alam na agad ng mga makikinig yung gusto mong iparating sa kanila. Ano po, kahit na alam mo yung kahit 10 minuto ka lang ng salita. Kasi alam nyo, yung attention ng tao, aminin man natin o hindi, ang attention po ng tao, sometimes isang oras, ang attention ng tao sa iyo ay 15 minutes, 20 minutes, blessing na lang kung talagang makuha nila ng 45 minutes. Ano po. Kaya po, itong mensahe ngayon, napakasimple po. Ano po? Tingnan natin ang sitwasyon natin sa mata ng Diyos. In school, sa school, puno-puno dyan ng mga unfair na judgment. Ang galing-galing mo sa school, pero may favoritism ng teacher. Maaaring may teacher dito. Minsan, unaware ka na may favorite kang mga estudyante. Diba? Sometimes, sasabihin mo sa sarili mo, ako naman lahat ang gumagawa sa church, ang aga-aga ko sa church, ako ang nagwawalis, ako ang nagpupunas, ako lahat ang gumagawa. Okay? Pero bakit ganito may situation ko? Samantala itong isang family dito, ate lang ganito, wala nang ginagawa.
parang sila yung binibless ng Panginoon. So tayo mga pumasok sa isipan po natin yan. Okay? Nagkakaroon tayo sa isipan ng ganyan because we are looking the situation through our eyes. Hindi mo nakikita ng mga ginagawa natin sa loob ng church, it is a great privilege. Na maraming hindi nararanasan ng karamihan inside the church and outside the church. And by the way, hindi po lahat ng backslider natatagpuan sa labas. Madalas natatagpuan sa loob. You might be present in your body right now, pero in spirit, talagang absent ka. You might be, sabihin ko, nandito ka sa loob ng church, you are doing everything, pero mga kapatid, alam mo sa sarili mo, hindi lahat ng backslider nasa labas. Napakarami po sa church. Pero you know what? Kahit sabihin mo, sabihin mo, backslider ka na, pinakasolusyon ka rin, mag-church ka pa rin. Dahil ang revival ko, hindi natatagpuan sa labas. Natatagpuan ko sa loob. Listen to this. Ito, na-feel nyo na po ito. Malamang lahat tayo naranasan lang po ito. Meron time na ayaw mo na sa church. Yung bang ayaw mo na sa church? Ayaw mo na sa church. Disappointed ako, discouraged ako. Meron yung time sasabihin ng tatay, kayo na naman pumunta sa church ng mga anak natin. Ayaw mo pumunta sa church. Sasabihin ng magulang, mga anak, iatid ko lang kayo sa church, kayo na naman pumunta mag-church. Why? Kasi maaaring disappointed ka, discouraged ka, overwhelmed ka, or something. Meron pa mga in-expect na bagay. Alam mo, sasabihin mo, kayo na naman muna mag-church. Pero at the end of the day, listen to this, but at the end of the day, matatagpuan mo sarili mo, nasa loob pa rin ng church. Tama ko ba? Discouraged tayo, disappointed tayo. Pero at the end of the day, matatagpuan mo sarili mo, nasa loob pa rin ng church. You know what? Why? There's only one reason why. Isang rason lang bakit you are still inside the church. Because someone is praying for you. Yung bang ang asawa mo, maaaring babae, laging nakatambay, nakikita mo na yun. Yung babae, laging siguro, gano'n, add to cart, wala nang time for, yung bang, alam mo na talaga ang asawa mong babae is, sorry for this, kailangan natin i-address ko, yung bang, very unfaithful. Pero at the end of the day, makikita mo sarili ko, bakit nandito pa rin ako sa loob ng church? Listen to this. Someone is praying for you, and that someone might be your husband. Mga asawang babae, why you are still here? Because your husband, maaaring hindi ka lang makausap ng diretsa, pero dinadala ka niya sa paanan ng Diyos. Asawang lalaki, busy ka sa motor mo, busy ka sa ganito mo, busy ka sa business mo, busy ka sa ganito. Pero at the end of the day, nasa loob ng church, you know what, why? Because someone is praying for you. And that someone might be your wife. Doon sa mag-asawa lalaki, babae, ayaw mo na sa church. Asawa na, ayaw mo na sa church. Ganyan. Pinagpipray ko ba yun ang anak dito? Meron po akong isang naging partner before. Na prayer partner, yung partner na. Baka sabihin niyo, partner na. Buti na lang, kung ibinuo ko. So, meron ko naging prayer partner. 13 years old siya, meron siya ng cerebral palsy. Okay? Yung sabi niya sa akin, what's your prayer request? Tinanong ko siya, sabi sa akin, I want my mother and I want my mama and papa to be faithful to God. Talagang hindi niya may straight yung panalangin niya. You know what, why? Yung mag-asawa na yun, alam niyo parang wala silang interest sa church, at talagang siguro parang maaaring alis na sila sa church. Sabi ko sa kanila, alam niyo kung bakit kayo nananatili pa rin dito? Kasi yung anak ninyo, pinag-pray kayo. Sasabihin natin sometimes sa ating mga sarili, sasabihin natin sometimes, okay, pag may nawala, listen to this, pag may mga nawala inside the church, sasabihin natin, paano naman tatagal yun sa loob ng church? Laging natutulog sa loob ng church. Paano naman tatagal sa church? Laging late. Paano naman tatagal sa church? Hindi po sa church. Paano naman tatagal sa church? Ang lagi natin sinasabi, paano tatagal yan sa loob ng church? Pero tinanong mo ba ang sarili mo, yung nawala na yan, pinag-pray mo ba siya? Yung pag nakakatabi mo lagi na nawala, kasabi mo, paano naman kasi yan tatagal sa church? Pero tinanong mo ba ang sarili mo na yung tao na yan, ay may need at dapat mo pala siya pinag-pray. Alam niyo kung bakit po ako nandito ngayon? Amin po sa inyo, kailangan po namin ng panalangin.
Magtutuloy lang po ang isang gawain if meron pong nananalangin. Pupunta po kami sa place sa kung saan talaga wala po kami kilala. Alam niyo po, very rampant ang nakawan po doon. Very rampant ang mga matinding primitive po doon. And mind you, sabihin ko lang po sa inyo kasi nasusupport kayo ng mga missionaries na po. And I'm sure marami kayong support ng missionaries. Ito po, tandaan niyo po itong mga names na nasabihin ko. I-search nyo lang po yun sa Facebook. The name in the Facebook is Bethany Ratanakiri. The name of the missionary is Missionary Kit Hamandron. He is around like 15 years na po sa Cambodia. In Cambodia, mga kapatid, tanongin niyo po sila missionary ni Rhoda, pupunta ka po sa Cambodia, kakatok ka sa kanilang bahay. This is their custom. Pagkakatok ka sa kanilang bahay, bago ka nila papasukin sa bahay nila, ay inumin ka nila isang basong tubig. At yung isang basong tubig po, meron po yung kiti-kiti. They need to do that kasi kailangan nilang mawin yung mga tao doon. Missionary Elias Bangkale, nasa Facebook po ito. Missionary Elias Bangkale in Ethiopia. Kakatok ka sa bahay nila sa Africa po ito. Kakatok ka sa bahay nila, okay? Didilaan mo na yung buong kamay nila at ipapahid nila sa tumuka before you can enter sa loob ng bahay nila. That's their custom. Missionary Javier in Vietnam. Just recently, nakalabas po siya ng Vietnam. In Vietnam, meron po siyang tarpaulin. Wanted po siya. Bawal po doon ng gospel in Vietnam. Okay? Meron po siyang tarpaulin at ang dami niyang maliliit na picture na siya po ay wanted. You know what, why? Kasi po siya po ay nagtatag ng isang simbahan doon. Baptist Church. Nakaproduce siya ng 5 pastor. Hinahabol po siya ng authority. This is true. Live po ito, hinahabol siya ng authority ng police mismo. Nakalabas siya sa Vietnam, I think through embassy. Nakalabas siya sa Vietnam. Ngayon, missionary po siya. Saan po? Sa Kazakhstan naman, mga Muslim. Missionary Raul Luis in Bethany. This is just recent this is just October 2023. Nakulong po siya sa Bahrain. Why? Because of the gospel. I have nabanggit ko ito last time sa inyo by day. I have a good friend, Missionary Jonas Paz. Okay, Missionary Jonas Paz. Katabaho po siya before sa United Arab Emirates. Alam niyo po, sumisweldo po sila ng 600,000 monthly. 600,000 monthly. When the Lord called them, pupunta sila sa place ng yung Mekos. Alam niyo yun? Sa India. And they are now receiving 30,000 to 50,000 under ABC. Before they are receiving 600,000 monthly, ibang po yung mga part-time nila. Pero nag-surrender sila ng buhay nila, going to India. In India, sabihin po ko sa inyo at alam niyo po ito, nasa Facebook na ito, ang hygiene po nila, they have millions of God, they are racist, at talagang mga Krisyano pinapersecute po. But they are going in India, 5 po sila. Missionary Rex Galpo, just recently namatay po siya, missionary po namin. They toiled in Indonesia for I think 18, 17 years. Nakaproduce po sila ng mga missionary po doon. And we have a missionary in Haiti. Partner po sila, 30 years plus old sila. Just recently, nung last May lang, pinatay po sila in Haiti. Niluban po yung bahay nila. Lahat po ito ay totoong nangyayari po in the mission field. Niluban po yung bahay nila, ninakawal po sila, yung 2 missionary po natin, pinatay po sila. You know what, mga kapatid? If missionaries will look the fields through their eyes, walang magiging missionary. But you know what? Yung tatanungin niyo po kami, bakit? Brad, magsusurrender ka ng buhay mo? Ako po. Maaaring tinatanong ako ng aming family. We are hurted by the grace of God. That time in United Arab Emirates, 6 digits, nabanggit ko ito sa inyo. This is not to brag, mga kapatid. Pero we are learning that by the grace of God, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nag-music director doon, nag-preach na po tayo sa United Arab Emirates before. But when the Lord told us, we surrendered, mga kapatid. Pero kung tatanungin niyo po kami, bakit kayo nag-surrender? Sayang, nag-serve ka naman na, sumisunod ka naman na. Pero mga kapatid, wala pong masasaya, kundi yung lugar kung saan yung lugar na kung saan tayo masaya. Mga kapatid, listen to this. Napaka-importante po na lahat ng decision natin is lagi natin ini-inquire sa Panginoon. Magbibusiness ka, mag-aaral ka, papasok ka sa full-time ministry, magiging staff ka ng church,
Mag-missionary ka, magpapasok ka, it is very important na dapat tinatanong natin yan sa Diyos. Marami po ngayon, ang mga simbahan po ngayon, if nag-success po, nakakalimutan nila yung calling nila. Akala nila ang simbahan ay parang supervisor or manager na sila. Nakalimutan nila na dati kumakatok sila sa mga bahay. Ngayon wala na. Nandun na sa opisina maghapon. Sana mga kapatid, huwag mong kalilimutan kung ano yung gusto ipagawa sa inyo ng Panginoon. We're going to the place of Rome, Italy. Sasabihin nyo, wow, Italy, napakaganda. Opo, ang maganda po ang place, maganda sa Venice. Pero alam po, kung ganda lang din po ng lugar, hindi po kami mananatili. Listen to this. Kung 7 days lang kami sa place po na yun, kung kayo na lang po, kung pupunta kayo doon for just 7 to 2 weeks, ano po, mag-tour lang po kayo doon. Alam niyo po, makikita niyo po napakaganda ng place. But if Satan knows it, alam po ni Satan that we are a missionary and we will do something inside ng kanyang territory. Listen to this, Satan is not omnipresent. Hindi po siya present sa lahat ng pagkakataon. Okay? But Satan's presence, I am very sure, is there. If you study the prophecy, ang Roma po ay talagang malaki ang part po niyan sa imminent coming of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, pray for us. Pag hindi natuloy ang ministry doon, kayo sisisihin ko. Pag-pray po kami, kung isa lang po sa inyo ang magkukumit sa amin, isa lang, kahit isa lang, sa kalagitnaan po ngayon, ang hihingin po kahit isang tao lang, na mananalangin sa amin kahit isang beses sa isang buwan lang. Kapatid, mananatili po ang ministry. Listen to this, maraming pagkakataon na parang, ano mo yung hinang-hinangan sa sitwasyon mo? Pero alam mo yung bakit biglang meron kang lakas? Bakit meron kang biglang courage na suungin yung problema? You know what, why? Because someone's praying for you. Hindi naman po yan dahil pogi ka, or magaling ka, or may pera ka. Hindi ka pala. Because someone is praying for you. That is why napaka-importante na magpanalangin tayo sa bawat isa. Ano po? Through the eyes of Christ, point number 1, we will see, number 1, if we will look our situation through the eyes of Christ, makikita po natin yung number 1, great opportunity. Makikita natin yung opportunity po sa ating pong mga sitwasyon. Kapag for example, di ba, pagka may Shopee, Lazada, pag may Shopee, Lazada, sinisigaw ko yung pangalan mo, Raymond Direct, di ba? Ikaw naman, proud na po, yung pinukuha mo agad, yung bayan. Pero nakalimutan mo, dapat ang huli mo una yung gas na truck. Pero dahil hindi natin priority at hindi natin tinitignan ang lugar natin through our eyes, hindi natin yung ginagawa. Mga kapatid, alam nyo, napakaraming paraan po para gamitin tayo ng Panginoon. Napakaraming paraan, mga kapatid. Ito na example ko na ito sa inyo last time, right? Na-example ko na ito last time sa inyo na yung about sa age. Tama ba, Brad? Yung age. May pinatayo ko dito about age. Na-example ko ba ito sa inyo last time? Sige po, halika dito, Brad. Halika. Halika, Brad. Kaya ito na lang po iuwi ninyo, ha? Hindi po siya ito sasabihin ko, dito ka, Brad. Brad, ano pangalan? Cedric po. Si Cedric. Okay, si Brother Cedric, ilang taon na? 18. 18. Listen to this. Si Brother Cedric, 18 years old. At ang sabi po sa Bible, ang buhay natin umaabot hanggang 70. Kung si Brother Cedric mabubuhay siya hanggang 70, hindi pa darating ang Panginoon, ilang taon na lang ang buhay niya? 52. Ngayon si Brother Cedric, matutulog siya 7 to 8 hours a day. In 52 years, that is around 18 years. Or sabihin natin 17 years. Okay? Yung 52 mo, i-less natin ng 70, ilan na lang? 35 na lang. Okay? 35 na lang. Bakit mo pinawas sa brother? Ay, tulogin. Wala naman po siya pwedeng gawin sa Panginoon kasi nga tulog. Okay? At ang pagtulog ay regalo galing sa Diyos. Tama po ba? So, ibig sabihin, si Brother Cedric, 18 years old, 35 years na lang po siya nagising at may pwedeng gawin sa Panginoon. Eh si Brother Cedric, mag-aaral o magtatrabaho pa siya 7 to 8 hours a day, mag-overtime pa, talagang career-oriented pa. That is another 17 years. Pero dahil may mga sick leave, vacation leave, sabi natin mga 15 years lang. Yung 35 o less 15, ilan na lang?
20 na lang. Eh si Brother Cedric, sa gabi manunod pa ng Batang Quiapo, Batang Provincial, o kaya yung mag-Facebook pa 2 hours a day. In 52 years, that is around 6.5 years. So yung kanyang 20, magiging 14 na lang. Eh kakaya mo siya 3 times a day. 20 minutes sa umaga, 20 minutes sa tanghali, 20 minutes sa gabi. In 52 years, that is around 3.5 years. Or sabi natin 3 years. Kapatid, this 18 years old. Hindi mo siya pwede na habang kumakain for God's love to yun. Hindi mo pwede. Hindi mo siya nanonood ng Batang Quiapo for the wages of sin. Hindi mo pwede. Dahil nanonood siya, kumakain siya. Kung iisipin niyo po ang buhay natin, sasabihan ng mga kabataan, mahaba ang buhay ko. Pwede pa ako, sir. Pero actually, mga kapatid, ang buhay ko hindi mahaba, hindi rin maikli. Sobrang ikli. What if ikaw ay 35 na? What if ikaw ay 40 na? 50, 60? Anong gagawin mo sa Panginoon? Paborito ko po itong gawin gusto ko balikan mo. Last year, may hindi na illustration ko po ito sa inyo. Pero isa lamang po itong paalala. Okay? Someday, haharap ka sa Diyos. Ito, totoo po ito. If anak ka ng Diyos, sabi po sa Bible, lahat po tayo ay haharap. May appointment tayo sa Panginoon. Dalawa po ang judgment na sinabi ko sa Bible. Judgment sa mga believer at judgment sa mga believer. And someday haharap ka sa Diyos. Ano sasabihin mo sa Diyos? Ay, successful po yung business ko, Lord, at talagang yung mga anak ko po na nandun ngayon, talagang secure sila. There's nothing wrong with that. Wala pong masamang maging mayaman, wala rin pong masamang maging matalino. Pero the moment, kapatid, na dyan mo nilagay yung confidence mo at yan ang sasabihin mo sa Diyos, kapatid, sayang. Sayang, kapatid. Kaya mga kapatid, gumawa ka ng paraan. Ngayon mismo, gumawa ka ng paraan. If you are in the place na kung saan pwede kang magamit ng Panginoon, gawin mo, kapatid. May business ka, maglagay ka ng maraming gospel track dyan, nasa school ka, dali mo sila sa simbahan, pupunta ka sa ibang bansa, ibahagi mo ang salita ng Panginoon, may oras ka, mag-aaral ka ng Bible school, may oras ka ng Friday, Saturday, sumama ka sa visitation. One time, kami po, 13 kami na magkakapatid, 13. 5 may diabetes. Yung lima na yun, mga baptist, kaya sabi ko, mag-baptist pa kaya ako? Sabi ko, kasi yung mga baptist, kinamahalan ng mga diabetes. Yung ate ko po, nasawa ng pastor namin, nag-i-insulin po yun. Yung brother ko po, na pastor dito sa Muntinlupa, for 24 years, sa loob ng kulungan. Hindi po siya nakakulong, pero may church nila inside na Muntinlupa. Okay? At ang church na po doon, nasa maximum, may building po sila sa loob ng Muntinlupa. Alam niyo ba, isa sa mga member niya doon, kilala niyo si Jun Losada? Worker niya doon ngayon. Si Jun Losada, yung whistleblower. Umahatay sa church niya inside the Muntinlupa. For 20 plus years, ginagawa niya po yun. Every week, laging delikado po niya. Why? Kasi lagi may hostage doon eh. Hindi lang nare-report yan, pero lagi po pwede siya i-hostage anytime doon. Yung sekretary po ng Laloma, dating nasa kulungan yun. After niya makulong, na-share po siya ng asawa ni Pastor Joe dahil yung brother po inside the church, paglabas po, naging sekretary ng Laloma. Yung pong kumain ng, sorry for this word, yung kumain ng utak ng pare, naalala niyo po yun, long time ago. Okay, nasa po yun, paglabas, nakalabas ako ngayon, nagbagong buhay ko. Yung isa po si Brother Roger in Montalban, okay? In Montalban, nakulong po yun, 12 week po yun. Hindi na siya pwede magpastor or anything, pero yung buong bahay niya ngayon, simbahan na po. For just 2 years, nasa 80 to 90 na po yung attendance nila in Montalban. Pinagamit niya po yung buong property niya, isa po siya sa katiwala po doon ngayon. Mga kapatid, marami tayo pwede gawin. Hindi lang natin nakikita yung beyond borders, pero mga kapatid, kailangan po natin mas ma-open pa. And I'm sure, itong simbahan ko ito for many years, from yung dati pong, yung pong mahal na pastor, kayo po ay binibigyan ng napakaraming salita ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin mas broader pa na tignan ang ating mga sitwasyon. Meron isang kwento. Alam nyo, kahit kayo yung mga asawa nyo, kung may mga asawa dito, titignan mo yung asawa mo, mali-discourage ka talaga. Oo, kasi sinasabi ko di ba? Pag kayo yung asawa lalaki, pagkatapos maligo, kung nasaan yung tuwalya, kung nakasabit yung tuwalya, nandito yung ganito, yung kanyang salawal, ganito. Kung nasaan kung yung babae, hindi siya magluluto na, kung ano-ano pang ginagawa, mali-discourage ka talaga. Pero isang kwento sa aming church, sabi ng aming pastor, sabi niya,
Meron isang lawyer, may lawyer na dito. Wala nang lawyer. Tuloy natin yung kwento last year. Ano po? So, meron isang lawyer doon. Sabi yung pastor namin, sabi, okay church, lahat ng magpapakasal, simula ngayon, sabi niya, yung ibibigay yung love gift sa akin, kasi may love gift yung pastor, depende sa pagmumukha ng asawa niyo. Grabe naman yung pastor na to, ano? Sabi niya, depende daw sa pagmumukha. Meron isang engineer, nagpakasal siya. Sabi niya, pastor, papakasal po ako. Ibibigay ko na po yung love gift. Ang kapal ng love gift, 50,000. Sabi niya, brother, ang laki nitong love gift mo, 50,000. Ganito ba kaganda ang asawa mo? Sabi niya, opo, pastor, patayin na. Ay, ang ganda nga, 50,000 na yan. Sabi niya. Hindi ngayon, meron isang teacher, may isang teacher. Sabi, pastor, papakasal po ako. Sige, Brad, pastor, ito po yung love gift ko. Ang kapal, 70,000. Sabi ngayon nung pastor namin, sabi niya, Brad, sandali ang laki nitong love gift ko. Sabi ko, nagkakamali ka ng sobre. Hindi po, pastor, ganyan po talaga ganda. Patayin niya, sabi niya, ako, ang ganda nga ng asawa mo, 70,000 na yan, sabi niya. Meron isang lawyer, pakasal. Lapit siya doon sa pastor. Sabi niya, pastor, papakasal po ako, sabi niya. Binigay niya yung sobre. Pagbigay ng sobre niya, Brad, sandali sa tingin ko, mali yung sobre binigay mo. Sabi, hindi, pastor, yan po talaga yan. Brad, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na may ganito pang pagmumukha. 100 pesos lang, sabi niya. 100 lang daw. Kasi syempre, ngayon, opo, pastor, sabi niya, hindi dumating na yung kasal. Pagdating ng kasal, nakabelo pa yung babae, hindi makita. Yung lalaki nandito na, sinabi yung pastor, Brad, hindi talaga ako naniniwala na may ganyan pang pagmumukha. 100 pesos lang, sabi niya. Di lang lakad yung babae. Pagdating dito sa harapan, ang bilis ng ceremony. For sickness and for health, sabi niya, sa hirap at ginhawa. Sige, you may kiss the bride, sabi niya ngayon. Sige na, Brad, halikan mo na, sabi niya ngayon. Pagbukas, Brad. Pagbukas ng peno. Nakita ng pastor. Sabi ni pastor, Brad, sandali, may supli ka pa. Sabi niya. Maraming lang yan. Balikan mo sa office yung 16. Nandito na naman. Mga kapatid, alam nyo, even your family, mga kapatid, sometimes you compare mo ang family mo sa ibang family. Kapatid, kung ano binigay sa inyo ng Panginoon, look at it through the eyes of Christ. Binigyan ka ng ganitong asawa, ganitong mga anak, ganitong yung sitwasyon nyo, kapatid. Walang pinakamasaya na nabagay, kundi yung ma-appreciate mo yung binigay ng Diyos sa'yo. Kaya naman tayo pumupuno lang ng pag-complain sa buhay natin. You know what, why? Kasi we are keep looking on others. Nung pumunta po kami dito sa place po na ito, point number 1, nakita ko po yung great opportunity. Try to imagine that a Filipino from third world country reaching a first world country. Racist po sila doon, they do not need God. Talagang mayaman po sila doon. Yung talagang, ano sila, hindi nila kailangan ng Diyos. 35 years old, pababa po doon, they are most likely atheists. 35 years old pataas, devoted sila as Catholic. Yung mga atheists po na yun, yung 35 years old pababa, they are atheists because of bitterness. Bitter lang sila sa church nila sa Vatican. Diba? Ito yung Italy, sa loob, may Rome. Sa loob ng Roma, mayroong bansa. Yun yung Vatican, one of the most powerful country in the world. Kaya sabi ko nga, Lord, pagdating namin ng August 21, dapat yung unang Sunday, Lord, sana mga 5,000 agad yung tao. Pwede ba yun? First Sunday namin, pwede yun. Alam niyo kung paano? Ang ilalagay namin yung pangalan ng church, Vatican Baptist Church. Tapos, upa ako ng 2 floor na apartment, may 3 bintana. Pagbukas mo yung itong bintana, nakaputi ako. Tapos gagawin ko. Pero mga kapatid, nung simula lang tinignan namin itong place ko na ito, kailangan po nila ng Diyos. Hindi ko wala kung paano namin sila inuwin, pero alam nyo, ang kailangan lang namin gawin is sumunod sa Diyos. Ready na ng Diyos, ang place po na yun for us, He is already in our tomorrow. The only thing we need to bring there is this, the Word of God. We will just keep on preaching, yung salita ng Panginoon, mag-straight preaching kami doon, sampalin man kami doon, i-debate kami doon, pero sa biyaya ng Panginoon, ipapangaral natin yung salita ng Panginoon. When the Lord called us, sabi ko sa Panginoon, nung pumunta ako dito, hindi pa ako nakarating, di ba? Ng Roma. Tama ba ba? Hindi pa po, ano? Hindi pa. April yata yun. April. So, nung ako po pumunta doon, sabi ko, Lord,
if you truly called me, i-approve mo yung visa namin. Sabi ko. Kasi hindi po US ang pinakamahirap i-apply ng visa. Italy po. Oo, kung mag-apply kayo dyan, mahirap po mag-apply ng visa. Sabi ko, wala naman yung bangko ko, tapos staff lang ako ng church before, tapos biglang nag-missionary, tapos gano'n, sabi nung si Ma'am Esther na from Cavite din, sabi niya, Pastor, wala akong pag-asa ma-approve itong papel po ninyo. Sabi niya, kailangan lumuran niyo talaga to. Sabi ko kay Ma'am Esther, sabi ko, Ma'am, May 2, sabi ko, mag-a-apply ako dyan, kahit ano nangyari. May 2, 2023. Kasi ang prayer ko sa Panginoon, Lord, if you truly called me, dalhin mo ko dyan ng June 1 to June 12. Mag-anniversary yata kayo, nag-anniversary kayo ng June, di ba? Sabi ko, dalhin mo ko dyan June 1 to June 12. Tapos, May 2, nag-apply ako. May mga kasabay din ng ibang missionary. After May 2, May 17 lumabas yung visa ko. Nakita ko dun sa visa ko, na-approve yung visa. Sabi ko, yung kasama ko missionary na lagi sa New Zealand, US, dinan. Ako po, na-approve. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang tinatawag mo ko dyan, bigyan mo ko ng pamasahe. May 17 lumabas yung visa ko, June 1 ang prayer ko. After a few days, after 2 days, may tumawag sa akin, sabi niya, may nag-message pa na, the name is Trifi. Sabi niya, Pastor, kayo po ba missionary? Sabi niya, opo. Pwede ka bang bumati lang sa aming missions conference? Kahit sa video lang, kahit 2 minutes lang. Tinuha ko yung asawa ko, tapos talagang nag-greet kami. After 3 days, tumunog yung DPI ko. Halos i-cover niya yung alam ko sino nagpadala? Yung grinig namin yung missions conference, nagpadala ng halos i-cover niya yung pamasahe ko. That time, 90,000 pa yung pamasahe that time. At sabi ko sa Panginoon, Lord, if you truly called me, palusutin mo ako sa immigration ng very soon. Pagdating ko sa immigration, di ba that time, dami na offload. Kasi mag-isa ko lang, tapos anong gagawin ko doon? Saan ka punta? Italy ko, anong punta ko doon? May papasya na ng church. After nun, talagang in-approve niya agad. Siguro, pinantok siya ng Panginoon. Pagpunta pa ako ng Milan, pagpunta ko ng Milan, 3 days. Oo, nag-attend na ako sa isang church doon. Pagpunta ko sa Rome, talagang mangiyak-iyak ka. Trauma talaga ako. At kung sabi ko, Lord, if you truly called me, nasa hotel ako noon, I open my Bible, sabi ko, kung talagang tinatawag mo ako dito at gusto mo kong pabalikin dito, bigyan mo ko ng comfort. I was reading my Bible in Acts chapter 23. Please open your Bible in Acts chapter 23. Hindi po ito yung Bible reading ko. Listen to this, hindi po ito yung Bible reading ko. Pero, nag-open na ako ng Bible. Binuksan ko ito, binasa ko yung 1 at dumating ako sa verse 11. Okay? In verse 11, basahin ko ito sa inyo. Hindi ito yung Bible reading ko, pero binuksan ko po ito, hindi ko pa ito alam ng verse. Sabi dito, and the night following the Lord stood by him and said, be of good cheerful, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. And sabi niya, nag-testify ka na dyan sa Jerusalem, now it is time for you to testify in Rome. Try to imagine that, hindi mo ko makausap, tulala ako, I was reading my Bible. Alam niyo kung pinicture ko itong verse na ito, pinicture ko yung verse na yan. Sinend ko sa asawa ko, nandun siya sa Pangasinan that time. We are 17 to 19 hours away. Nasa Pangasinan siya, nasa Italy ako. Hindi nga alam na trauma ako that time. Pinicture ko, sinend ko lang sa kanya. Alam niyo kung sabi ng wife ko, maniwala naman kayo sa hindi. Nandun pa sa chat box namin, sabi niya, alam mo ba na yan din ang binabasa ko ngayon? Hindi rin doon ang Bible verse na hindi rin doon yung Bible reading ng wife ko, pero sabi niya, alam mo ba na yan din ang binabasa ko ngayon? Mga kapatid, there's no accident sa Panginoon. Sometimes hindi na natin na-encounter personally ang Panginoon kasi hindi natin siya sinusubukan. Sometimes we are so dependent sa sahod natin, we are so dependent sa routine natin, we are so dependent sa ginagawa natin sa simbahan, hindi na natin siya tinatry na ma-encounter dahil hindi tayo nag-step up sa faith natin. Mga kapatid, sabi ko, nung binasa ko yun, wow, sabi ko talaga, Lord, thank you. Pero sabi ko pa sa Panginoon, ito yung very word ko, Lord. Alam ko po, sapat namin yung salita, baka pwede mong dagdagan. Sabi ko sa Panginoon. Kasi minsan, kasi pag nag-pray tayo, you really need to address ang Panginoon. Sometimes, He is a judge, He is a teacher, He is an engineer. Pero ako, in-address ko siya that time as a friend. Lord, kung talagang tinatawag ako, baka pwede mong dagdagan. Alam niyo, before ako pumunta ng Rome, may tumawag sa akin, sabi niya sa akin,
dahil kakapost ko sa wall ko ng Rome. May tumawag sa akin, sabi niya, sir, tumawag sa akin, sir, kayo po ba yung missionary na pupunta dito sa Rome? Sabi, opo, tuloy po by this coming 2024, nandiyan na po kami. Ganun po ba? Sir, sasabihin ko lang po ito sa inyo, na-save po kami 2019. Kausap ko siya 2023. Sabi, na-save po kami 2019. At simulan nung na-save po kami, nag-pray na po kami ng missionary darating dito. At kami po yun. Sa biyaya ng Panginoon. You listen to this. You know why you're still here? Sabi ko kanina, because someone is praying for you. Ang gawain ko, hindi yan because of burden. Kung pupunta ka sa gawain because nag-burden ka, huwag ka nang pupunta na kapatid. Okay? Kung pupunta ka dito sa praise ito because of the burden ka kapatid, ang calling ko, it is not all about. Okay? Yes, dapat burden ka. Pero kapatid, ang calling ko, hindi po yan burden. Kasi kung burden lang, mag-burden ka sa lahat ng lugar. Mag-burden ka dito sa Concho, dito sa iba't ibang parte ng Cavite. Okay? You're here, a missionary is there, a pastor is here, may mga gawain sa iba't ibang place because someone prayed for that. Bakit may gawain po dito? Because someone prayed here. Okay? Kaya nga po pupunta po kami doon. Remember the Macedonian Paul. At ang sabi ko po sa kanya, sa Panginoon, Lord, gusto ko po mag-make itong tao ito. Bukas ng umaga, alas 10 po ng umaga, Lord. Hindi ko po dinilikta ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, baga gusto ko mag-make itong tao na ito, alas 10 po ng umaga sa Macdo. Busy lahat ng tao doon. Tinawagan ko siya. Sir, sabi ko, baka pwede po kayo alas 10 ng umaga bukas, mag-meet tayo sa Rome terminal, alas 10 ng umaga. Sabi niya, sige po, mag-meet tayo. Pagka lapit niya sa akin, hinamayan ko siya, nag-confess siya sa akin. Alam niyo kung kinonfess niya, Sir, dati po akong drug addict dito. Drug pusher ako dito. Lahat ng bisyo ginagawa ko po dito. But when we got saved, we started praying for missionary. Na-confirm ko po na may gustong ipagawa sa amin ng Panginoon. Bago ako umalis, sasakay na ako sa aeroplano, ibibigay ko na yung boarding pass ko. Nagkwenta ako that night, kasi ang budget ko lang 150,000 yung unang survey ko doon. Talagang dapat hindi ako sumubra doon. Kasi talagang makaka-open kami ng ano. Winenta ko na 172,000 ako. Sabi ko sa Panginoon, ito. Sabi ko, bago ko binigay yung passport ko, sabi ko, Lord, ayaw ko pong umuwi sana na may utang ako sa Pilipinas. Bago ko iabot yung passport ko, tumunog po ulit yung BPI ko. May nagpadala ko ng 25,000. Alam niyo po sabi niya, I just remember you. Na-meet ko po siya during SLC, Spiritual Leadership Conference. Try to imagine that. Kung susunod ka lang talaga sa Diyos, ma-experience mo siya. Yes, you are saved kapatid, but when was the last time na na-experience mo kayo? If you just look through the eyes of Christ kapatid, marami kang makikita opportunity sa pamagitan ng mata ng Panginoon. Point number 2, through the eyes of Christ, point number 1, there will be a great opportunity. Point number 2, there will be a great challenge. Mga kapatid, kung susunod ka talaga sa Diyos, mayroong challenge. Listen to this, makinig po kayo dito. If there's no one is persecuting you right now, there's no struggle, there's no challenge right now, you might not be in the will of God. Kung lahat kasundo mo, wala kang persecution, lahat talagang okay ang life mo kapatid, you might not be in the will of God. Kasi kung talagang ipapamuhay lang natin ang salita ng Panginoon, marami kang hindi makakasundo. Alam niyo kung iisipin ninyo, hirap naman. Siguro mahirap din magsimula sa foreign. Yes, mahirap po. Pero alam niyo po, ang pinakamahirap po na pagsimulan na gawain, yung sarili mong lugar. Hindi mo yung kakatok ka sa bahay. Like nowadays, dati, okay pa magsimula eh. Siguro yung mga dating nandito pa, dati okay pa magsimula eh. Kakatok ka sa bahay dati. Sa 10 kakatokin mo, 1 papapasukin ka, pamimilindi ka, papasusubdrinsin ka. Kaya nga laging may diabetes sa mga pastor dati. Kasi pag bisita, puro soft drinks, pero ngayon, kakakot ka sa bahay, blessing ka na lang kung meron isang bibigyan ka ng tubig. Nakakarinig po kayo? Kung kakakot ka ngayon sa mga bahay-bahay dito, o kaya ibang barangay, kapatid, tatawanan ka na lang nila, why? Kibuloy, INC, Jehovah, they are, talagang yan sila, yung rinting-rinting na sila, talagang trauma sila sa mga simbahan. Pero ano gagawin natin? Pagpatuloy tayo.
Ipanahon talaga na yun. Sa totoo lang po, iba na dito sa mga probinsya, lalo mo dito, Cavite, lalo mo doon sa Maynila, ay matitiyo. Pero alam niyo mga kapatid, patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo sa bahay. Ibahagi, ibigay yung gospel tract kung sino maliligtas, then, i-disciple natin, tatabuan ka, sige lang. Mga kapatid, there will be a great challenge. Sa school, kung ipapamuhay mo lang talaga ang salita ng Panginoon, makaayaw ka ng mga classmate mo. Hindi ka magpapakopya, hindi ka sasama sa kanilang mga gawain, aayaw ka ng classmate mo. Sa work pa lang. Di ba? I-reviews mo yung Sunday. Sorry po, non-negotiable po sa akin yung Sunday. Maraming magagaling sa'yo, pero kapatid, magpatuloy lang, padayon lang. There will be a great challenge. And point number 3, there will be a great motivation. In Romans chapter 1. Romans chapter 1, malapit na po tayo. Romans chapter 1. Sabi niya po dito, there will be a great motivation. At sabi niya po sa verse 9, sabi niya sa verse 9, to all that be in Rome, sumulat po si Apostle Paul, dito po sa mga taga-Roma. At sabi niya po sa verse 9, isa sa motivation po ni Apostle Paul, hanggang verse 15, at sabi niya po dito, for God is my witness. Mga kapatid, si Apostle Paul po dito, nagpapatuloy siya kahit na may makakita man o walang makakita, ma-appreciate man siya, hindi siya ma-appreciate, nagpapatuloy siya kasi sabi po dito, for God is my witness. Mga kapatid, someday, hindi naman sila magbibigay sa'yo ng reward. Ang Panginoon po. Witness po natin ang Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo. Mga kapatid, kung naririnig po itong message na ito, ito po pakiusap ko sa inyo. Ito po mga pakiusap ko sa mga churches. Kung may lakas ka pa, may oras ka pa, start serving the Lord. Kung free ka ng Friday, free ka ng Saturday, ask your pastor, ask your incoming pastor, sabihin mo, Pastor, ano bang pwede kong gawin dyan? Lagi tayong binibigyan ng panibagong pahay ng Panginoon. Sa susunod na mga buwan, kabanata, may bagong ganito, kapatid, binibigyan ka ng chance ng Panginoon to be faithful again. Mag-serve ka na sa Panginoon. One time, sabi ko diyan, kanina, sabi ko, 5 sa kanila may diabetes yung family ko. Minsan, pinag-pray ko po ito. Please, huwag niyo po misunderstand yung statement ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, if diabetes will draw me closer to you, then Lord, please give me diabetes. Kung diabetes na ang maglalapit sa iyo, sa akin, bigyan mo ko ng diabetes. Mga kapatid, kung ngayon malakas ka pa, may kaya akong pwede gawin sa Panginoon, start serving the Lord. Napakarami niyo po dito, if magkakaroon ng isang mind, siguro sasabihin natin, ay, itong church nito in unity kasi walang nag-aaway. Sabihin natin, kasi ganun yung definition nila ng unity eh. Pero mga kapatid, nagkakabalik kayo. If ang isang tao ay hindi sangkot sa gawain ng Panginoon, especially sa Great Commission, he or she is not in unity sa loob ng simbahan. If sa tingin mo in unity ka dahil wala kang kaaway, nagbibigay ka, ganito, kasundo mo lahat kapatid, hindi po. Dapat kasama ka sa gawain para lumago ang simbahan nito. Then you are in unity sa Panginoon. Mga kapatid, there will be a great motivation. The Bible says in verse 10, making request by any means now at length, I might have prosperous journey by the will of God to come unto you. Kami po mga kapatid, we are tinitrain kami that we'll be having a prosperous journey. Mga kapatid, kung pera lang din po ang hapon namin, sabi ko nga last night, sa ministry, wala po kami sa inyong harapan. But I am praying that someday, the Lord will give us a prosperous journey. Might be yan po sa pera, might be yan po sa health, might be yan po sa spiritual, but we are claiming a prosperous journey sa Panginoon. In verse 11, sabihan po dito, bakit gusto pumunta ni Apostle Paul sa Rome? In verse 11, for I long to see you. Gusto ko pong makita kayo in Rome. Bakit? Kasi I want to impart unto you some spiritual gift. Na binanggit niya po sa Romans chapter 6. And in verse 12, sabihan dito, ito yung binasap pa sa inyo kanina, that is that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. In verse 13, gusto niyo pumunta doon. Pero maraming pumipigil. Sabi niya, I purpose to come unto you.
but was left hitherto. Ibig sabihin, maraming pumipigil at maraming mga circumstances. Bakit gusto niyo pumunta? That I might have some fruit among you also. Sana mga kapatid, tayo po ay member ng church. Why? Because we want to have some fruit among dito po sa loob ng simbahan. Even as among other Gentiles. In verse 14, the greatest motivation of Apostle Paul, I am therefore both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. And in verse 15, nung binabasa ko po ito, talagang sabi ko, Lord, thank you for this wonderful privilege na kami po ay gamitin niyo po sa lugar ng Rome. Ang sabi ko dito, so, as much as it is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Pagkakausapin mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng Bible verse. Kapag iyang ginagawa mo ngayon, o iyang gagawin mo sa mga susunod, hindi ang kalooban ng Diyos, ang unang masisirain ang pamilya mo. Listen to this, mga kapatid. If you are doing a business, you are doing magtatrabaho ka sa isang lugar, magtatrabaho ka sa at hindi mo yan in-inquire sa Panginoon, listen to this. Ang unang-unang sisirain mo, pamilya mo. That is why it is very important na kinausap mo ang Diyos at sumagot sa iyo ang Diyos. Paano sasagot ang Diyos? Napakaraming paraan. Nandiyan ang Word of God, nandiyan ang devotion mo, nandiyan ang preaching on Sunday, nandiyan ang bang personal encounter mo sa Panginoon. Kapatid, subukin niyo po ang Panginoon. Maraming motivation na ibibigay ang Panginoon. And then last na po tayo, ano po, suot nyo na yung mga chanelas sa inyo, ano? One time, sabi yung pastor, sabi niya, nagpa-invitation siya, sabi niya, dalhin niyo lahat ng problema niyo sa altar, sabi niya. Dala-dala niyo yung kasama niya, hindi naman. Meron na naman. Nalalaman kasi sa ano. So, meron yung one, alam niyo, huwag kayong pagbalik namin dito, 10 years ha, 10 years. Kasi po sa isa sa unang church na babalik ako po, ayaw naman o hindi, papasukin naman ako, hindi papasok po ako dito. Hindi naman papasa. Pero after 10 years, makabalik mo po kami, no? Isa po yung sa church na babalik ako po. It's really a blessing, no, na makabalik po dito. Pero, okay mag-backslide. Alam niyo po, pag-backslide, nakakapangin yan. Wala pa akong nakita nag-backslide na gumawa po at gumanda. Natuto yan. Oo. Nakakapangin yan. Pero isang tama, di ba? Kasi pag nag-backslide ka, iba-iba na yung hook mo, gano'n, para ka ng bakla, para ka ng bangkoy, pagkano, tapos yung ano na yung ginagawa. Meron isang sa church namin, meron isang nag-backslide yung lawyer kanina. Nag-backslide siya. Kaya bago yun, nag-backslide siya. At syempre, kung nag-backslide siya, kung ano-ano ng suit niya, nakasako, nakashort, ganyan. Meron siya nabang ng babae. May nabangga siyang babae. Ano po? May nabangga siyang babae. Kasi nabangga niya yung babae, nahulog yung mga gamit ng babae. Pagkahulog, syempre, yung tsura niya talagang hindi maganda, ano. Sabi ng babae, ano ba? Sabi niya, nung tinignan niya lalaki, ninanakawan mo ko, no? Sabi niya, kasi nga, mukha siyang magnanakaw. Ngayon, ako that time, sabi niya ng Panginoon, medyo faithful tayo, nasa church tayo, nagpapahan. Mga wala pang 30 seconds, nabangga ko din siya. Eh, syempre ako that time, medyo faithful, ano? Nabangga ko din siya, nahulog ulit yung gamit niya. Tapos sabi ng babae, ano ba? Sabi niya, tinignan niya ako, mobile number mo. Yun lang po na, kasi pinapatawa ko lang po kayo para kasi mawala na po. So, pero mga kapatid, listen to this. In my conclusion, last point, through the eyes of Christ, we will see a great opportunity, there will be a great challenge, there will be a great motivation. And then last, in my conclusion, sabi niya sa verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For my last point, if we will just look through the eyes of Christ, someday there will be a great city. Yung mga Cavite City. Okay? There will be a great city. Ang talagang dadali lang namin doon, nasa isang maleta namin, ito po. Ako po naniniwala, through the power of the Holy Spirit, makakakita kayo someday ng congregation ng mga Italian. Wala pa pong simbahan ngayon na talagang congregation Italian. Pero ako po naniniwala, my confidence by the grace of God,
Isa lang, dalawa lang, tatlo lang, ipadala ko dito sa Pilipinas or i-train namin doon and they will reach their own country. After niya, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, gamitin mo na ako ng 15 years. This is my prayer. Sabi ko, Lord, 15 years na. May masig lang ng mga Italiano, magsimula ng gawain, pwede mo na akong tulong. Huwag po kayo matakot pumatay. Matakot po kayo pag mamamatay tayo ng walang ginawa sa Diyos. Yung pong yalad, yung pong pinakain ng Panginoon through 5 loaves and 2 fishes, di ba? Sa mga matatagal na po ito, alam niyo na po yung mga story nun. Yung bata po walang pangalan. And yet, very remarkable po siya. Hindi naman po natin kailangan makilala para maging remarkable. Yung bata walang pangalan. Binigay niya lang yung 5 tinapay niya, 2 isda. You are supporting us by thank you so much. From the galing sa aming pong puso, maraming salamat kasi hindi po kayo tumitigil mag-support sa amin. Yung bata, kapatid, wala po siya. Binigay niya yung 5 tinapay niya, 2 isda. Okay? Yung si Andrew, naglalakad-lakad siya. During that time, sabi niya, ano kung meron tayo dyan? Meron tayo 200 penny worth of bread dito. Pero hindi ko sapat, Lord. Ang mapapakain lang nito, kaunti. Kung ararin yung 5,000 yung mapapakain, yung 200 penny worth of bread, ang mapapakain lang nun, 1,500 to 2,000 people. Pero puro lang. Yung tasty bread po, puro lang nila. Ganun po yung definition nun. Okay? Si Andrew naglalakad-lakad. Ito, pinipicture ko lang po ito. Pinipicture ko lang po ito. Siguro dito sa side nito, merong isang baba, meron po siguro isang tao, sabi niya, meron ako ditong 20 penny worth of bread. Pero anong magagawa nitong 20 penny worth of bread ko? Ay, dami nito. Ipatago ko na lang. Siguro dito, meron dito, sabi niya, meron siyang 200 penny worth of bread. Mayaman eh. Pero nakita niya yung 5,000, sandali kaaway ko yun eh. Kapitbahay ko yun eh. Barumbado yun eh. Pakakainin ng Panginoon sa pamamagitan ng 200 penny worth of bread. Kunti na lang. Siguro meron ditong bata na may 10 tinapay, isang buong slice bread. No? Pero sabi niya, dami talaga nito, tapago ko na lang. Pero meron isang bata. Young lang. Meron siyang 5 tinapay, 2 isda. Hindi nag-perform ang Panginoon ng miracle doon sa 200 penny worth of bread. Nag-perform siya ng miracle doon sa tama, 200 penny worth of bread. Nag-perform siya ng miracle doon sa 5 loaves and 2 fishes. Ang kapatid, kung meron kang ibibigay sa church, sa simbahan ito, kunyari 50,000, pero binigay mo yung gradually because of necessity, kapatid, walang magagawa ang Diyos sa bagay na yun. Pero ibigay mo yung 50 pesos mo, cheerfully, kapatid, mas marami magagawa ng Diyos dun sa 50 pesos kaysa 50,000 pesos. Hindi naman kailangan ng Panginoon ng malaki. Ang kailangan niya yung ikaw. Do you get the point, mga kapatid? That's why maraming salamat po. Pero you are not supporting us na hindi po kayo nagsusupport sa amin ng maliit. Alam niyo po, malaki yung sinusupport po sa amin. That is why, once again, maraming salamat po. Sana laki pa niyo po ng mas maraming pagpanalangin po. Maraming salamat po tayo kung natin tumayo. At mag-pray po ako at ibigay ko po ang mikropono kung sino man po ang nataas sa po. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Once again, thank you Lord for this wonderful time na kami po ay makapag-aral ng iyong salita or tunay po na nakaka-bless ang inyong salita, Panginoon. It is not me, O Lord, but it is your word, O Lord. Lord, thank you for this wonderful time, the feast time word from the world. Maaring sa kalagitnaan namin, Panginoon, may mga daladalang problema, Lord. May mga bigatin, Panginoon. But Lord, thank you for reminding us, Panginoon, na kailangan pala namin tignan sa mata ng Panginoon. Sabi niyo po sa John chapter 6 verse 5, when you lifted up your eyes, nakita mo yung maraming tao. Ang sabi mo sa John chapter 4 verse 35, say nanti, huwag niyo sabihin may 4 na buwan pa. Buksan niyo ang iyong mga mata, ang field ay ready na. They are already waiting to harvest. Lord, thank you for opening our eyes, Panginoon. Especially sa mission, Panginoon. And Lord, sa aming pong kalagitnaan, kung meron mo po, Panginoon, na hindi pa nakakatiyak ang kanyang kaligtasan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya na kanyang tanggapin na siya po ay nag-unang sa inyo. At ang sabi niyo po sa Bible na ang papayaran po ng kasalanan po, Panginoon, ay ang kamatayan papunta po sa tinatawag ng impyerno. Ngunit meron po kayong ipinadalaan ay yung isang nag-iisang anak. Ang solusyon po sa lahat ng problema po namin, especially sa kasalanan na magdadala sa amin sa impyerno, Panginoon. Ito po ay kundi tanggapin namin kayo, Panginoon, at mananampalataya kami sa ginawa niyo po doon sa Cross ng Kalbaryo. Lord, salamat po for this wonderful salvation na binigay niyo po
sa amin, dahil naiintindihan po natin ang inyong salita. Lord, once again, we are bringing back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen.